Diyan sa Pacheco, Tondo, Oo. walang ginagawa yung mga polis, nakatayo lang, happy-happy lang kayo dyan. Akin lang Ang daming basura, ang akala ko daming ba- solvent boys. Akala ko ba may pagbabago sa Manila? Yun din ang inaasahan ko sana. Ano nangyari? Hmm. Pagbabago sa singil. Kasi nagrereklamo yung ilang business owners doon dahil tumaas yung presyo Okay. ng pagbabayad ng basura nila. Anyari, Mayor, Opo, Basura. kasi maraming umaasa nga ng pagbabago at kalinisan sa lungsod ng Maynila. Alam ko Kaya po nga yun. daw po mataas ang kanila pong singil. Alright, ano ho bang ating inaasahan ng mga bali-balita today? Well, hindi mawawala po ang usapin po ng politika kasi nga po yan bahagi na po ng buhay natin. Yung pong traffic pa rin po sa Metro Manila, yan po'y bahagi na po ng buhay natin sa Metro Manila. Lalo pa ho at dyan sa area po ng may bandang North Avenue, Trinoma, EDSA North. SM EDSA, sa SM EDSA North, mga kapatid, meron po diyang mga sasarhan na mga kalye. Oo, kaya pinakamainam kayo po'y makialam na sa MMDA website po kung saan-saan ito dahil importante ho naman itong proyektong ito nang matapos na po ito, girl. Itong MRT7 atin pong inaabangan. Okay? Sige po. So sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na nag-aabang po sa ating importante mga panayam, ang dami natin mga isyong pag-uusapan at maganda pong balita ito. Sige po, sa lahat ng mga naghahanap po ng magandang balita, nangako na ang DOH na yun daw pong middle class ay pagbibigyan po nila sa benepisyo daw po sa PhilHealth. Yun lang pong detalye ho, hindi pa ho natin alam. Pero yan po'y magandang balita. Ako, sa akin lang, magandang balita. Yun lang pong detalye ang ating hihingiin. Kasi meron tayong isang kaibigan na confined siya sa PGH, no? Gallbladder yung kanya pong problema. So inoperahan siya. Hindi ko nang babanggitin yung pangalan niya. Nag-PGH siya. And siyempre, gusto niya rin nang makakuha ng zero balance na wala na siyang babayaran. Oo. But unfortunately, kahit na po ang kanyang pinili ay yung 6 patients in one ward, yun ang kanyang pinili. May mga kasama sa May mga kwarto. kasama, may bayad pa rin. Ba? At hindi daw sakop yung gallbladder operation para doon sa mga doktor na nag-o-opera nito. Bakit So naman bottom line po, ganon? kahit na po siya ay 30 anyos na o higit na pong 20 anyos na miyembro ng PhilHealth, may binayaran pa rin siya. Oo. Middle class po ito, kumbaga, mga Oo, paano kapatid. ba nagtitake effect yung yung zero balance billing na yan? Kailan ba gagana yan? Ang sabi ng ating kaibigan dito sa kanya mensahe sa akin, para daw pala yun sa sa service ward kung tawagin. Applicable yung zero billing. Sa pay ward po, 6 in a room kami. Yan ang sabi niya. Oo, at sabi niya, ang saklap po kasi, I was discharged on a Saturday and sarado daw ho yung Social Services Office. So they don't process mga GLs na ganyan. Ha? GLs and promissory notes. Weekends? Monday to Friday lang daw po para So yun. anong gagawin? Kailangan magstay ka doon hanggang weekend kahit pwede ka na lumabas para ma-process yung GL mo? Hindi ba pwedeng mag-process kahit weekend? Wala daw naka-duty siguro. Hindi dapat na magpo-proseso. ganun. At siguro Oo, nga, mag-a-adjust yung may sakit na gusto na lumabas. Kailangan pang magstay sa ospital sige. para lang abangan yung GL. Sige, kalamayin mo loob mo, girl. Ay, ha? sorry. Oo, Oo naman, Lunes, sorry. pero alam Oo ko. nga pala, Monday. Oo, hindi. Monday Hindi, ngayon. pero alam ko yung damdamin na naiintindihan kita. Sana nga, ito yung mga, pag nakausap natin tong mga taga-DOH sa programang ito, isuggest natin yan. Baka naman pwede po yung mga kawani ng DOH, no? O yung DSW ba yan? DSWD. Kasi nasabi nila, no? Oo. Na mga social workers. Opo, baka meron po naka-duty po kahit na po weekend. Okay? O sige, ay nako, girl. Ito yung kwento ng isa nating kababayan. Kakalungkot Okay? naman yun. Pero yung magandang balita na kung ang middle income nga ng mga Pinoy na nagbabayad po, yung mga paying contributors ng PhilHealth, ay gaganda ang serbisyo. Hindi lang natin alam kung kailan at hindi lang natin alam kung anong klaseng ganda ng serbisyo ang tinutukoy. Dapat ma-explain ng DOH yan. Sige, alamin natin yan. Yung daw pong UPPGH ay hindi sakop ng Zero balance billing. Kasi daw hindi siya DOH hospital. Bakit kaya ganun? Sandali lang, Philippine. Exactly. Para misnomer. Oo, kasi under siya ng UP. Ganon. Ah. Ganon ba yun? Yung pondo galing sa UP? Anyway, o sige po, napag-uusapan lang po natin to kasi nga sa dami ho ng mga may sakit sa mga panahong ito. Yan po ang ating nga pong gusto rin pong mailinaw dito po sa ating programa at sana po tayo magkaroon ng chance para po ito ay ating maibahagi ng mga magandang impormasyon po naman and yun lang pong detalye at kung paano po ipatutupad. Alright, samantala kapag pinag-uusapan natin itong mga headlines ng mga pahayagan, ano pa nga ba? Opo, dito po sa Philippine Star, House tackles Marcos impeachment rap today.
Sa Philippine Daily Inquirer, hearing begins on Marcos impeachment complaints. Habang dito po naman sa Manila Standard, ang headline ay House pushes back on SC rulings, compliance as Makabayan refiling impeach case versus VP Sara today. Ayan. Balita po tungkol sa politika, pero yan po'y bahagi na po ng ating pong buhay sa ngayon. Yung pong nag-aabang gaya po nila Aaron doon sa ipinapangako may makukulong na malaki o matabang isda. Well, sabi ko, wala. kumbaga mukhang doon papunta yata ito sa moving on. Move on na. Payag ba kayo doon? Depende po yan sa inyong magiging kilos sa Pebrero 25. Kung totoo po na meron daw po malawakang rally kasi on Feb 25, dati-rati po yan ay non-working na holiday. Nung una. Tama. Pero ngayon po yan ay special day pero working day po ang touring diyan. Alright? Araw ng So Miyerkules may pasok yan. po yan. Yan po ay araw ng Miyerkules. Oo. Bakit po ba itong rally na ito ay importante? May 40th anniversary po ng EDSA People Power 1 and mga kapatid, 40th anniversary, ito po ay importante rin para magkaalaman tayo. Kung kayo ba interesado pa dito po sa skandalong ito na may mga managot. Nung weekend, dalawang aking nakadaupang palad at yun ang bungad na bungad sa akin. Ano na Ted? Wala na ba? Sabi ko, ayun ako, mukhang sige na nga. Parang nabudol ba tayo dun sa pangako Okay. na naman? But, ano pa nga ho ba? Pero Pero, huwag kayong mag-alala kasi di ba sabi walang mag-Merry Christmas, walang magpapasko. Baka sa Pasko ng pagkabuhay yung tinutukoy. Easter Malay nyo Sunday. bago magpasko ng pagkabuhay may makulong. Easter Di ba? Sunday. Wait lang tayo, kayo naman eh. Tsaka marami naman Pasko darating. December 2026 Christmas, 2027 Christmas. Baka bago matapos ang administrasyon, may mapakulong na malaking isda na hinahanap nyo. This is ridiculous. pero, well, sa harap po ng mga ganitong mga reports, tayo po mga uri manggagawa, ituloy lang po tayo. After all, wala ka naman choice. Tayo pa rin po ay focus sa ating kanya-kanyang pagmimisyon. And today nga po, yan ang aming pong focus sa aming pong programa sa True FM. Maghatid po ng mga pinaka-importanting balita at public service para po sa inyong lahat. Alright, so dami natin pag-uusapan sa mga taga Maynila po. Good morning, ha? O sige, pwede ba sa Maynila, bawas-bawasan mo basura mo para mas bawas-bawasan ang babayaran mo? Nako, alam mo, galing lang ako Maynila kahapon kasi Sige. dinalaw ko yung aking mga magulang. Aha. Doon lang, di ba, part naman ng Maynila ang C3. Nawindang ako sa dami ng basura at nawindang ako sa dami ng solvent boys doon sa area, ha? At malapit lang sa police station dyan sa Pacheco, Tondo. Walang ginagawa yung mga police, nakatayo lang, happy-happy lang kayo dyan. Akin lang Ang daming basura, ang daming solvent boys. Akala ko ba may pagbabago sa Manila? Yun din ang inaasahan ko sana. Ano nangyari? Hmm. Pagbabago sa singil. Kasi nagrereklamo yung ilang business owners doon dahil tumaas yung presyo Okay. ng pagbabayad ng basura nila. Anyari, Mayor, ha? Opo, kasi maraming umaasa nga ng pagbabago at kalinisan sa lungsod ng Maynila. Kaya nga daw po mataas ang kanila pong singil sa kanilang garbage fee. Alright, may nag-post lang itong kailan ito yung sa NAIA, yung haba ng pila sa immigration. Well, hindi ho naman natin maiiwasan yan kapag po talagang sabay-sabay ang pasahero either paalis o parating maging sa ibang mga bansa. Minsan po ang tindi rin ng pila sa immigration. Girl. Pero wala na yatang titindi sa pila sa atin. Ikaw naman. Hindi, for sure, alam mo yan, baby. Hindi ba? Iba yung sa atin. Kaya matagal ng problema yan. Hindi ba yung magagawa Hindi, ng paraan? kasi halimbawa, kung ikaw naman madalas ka sa Hong Kong, hindi ba? Nakikita mo yan, kapag nagsabay-sabay na yung mga pagbaba ng pasahero, o kaya maging sa Seoul, Oo, sa Korea. nakikita mo yung mga immigration counters, nagpupuntahan na yung mga immigration agents, officers, doon sa mga counters nila. Oo, meron ding mga ibang mga bansa, sadyang kaunti lamang yung immigration counters, kaya pag malaking eroplano yung dumating, talagang pipila ka. At naabutin ka ng ilang minuto dyan, 30 minutos yung iba nga. Depende nga yan, 30 minutes to Depende. an hour Okay. pwede pa siguro. Pero sa atin kasi minsan sobra ng Oo. isang oras. Pero dito ho sa Terminal 3 natin, kaya maganda ho siguro nga itong DOJ, kung nakikinig po sila kasi nga ang immigration po ay under sa kanila, yun lang hong katanungan, ano ba talaga ang deployment ninyo? Kasi halimbawa, puntahan lang natin yung araw ng Sabado. Saturday po ito. Pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung arrival. Oo, ang immigration counters 37, NAIA Terminal 3 ito ha. Ang immigration counters diyan 37.
Pero yung tao ho lamang doon sa immigration counter, halimbawa, noong pong alas 8 ng gabi, ay lalabing-6. Kaya po, heavy ang traffic. Oo, all the way yan hanggang alas 11 ng gabi. Kahit nga po nung maaga-aga pa lang yung alas 6 ng gabi. Ito pong pinag-uusapan natin dito ay arrival, mga kapatid ha. Yung pong yung departure. Mas matindi. O, ito yung departure. Mas matindi ang pila sa departure. Yung departure po, nung Enero 31, Sabado, magmula po nung hapon, alas 5:30, all the way yan hanggang alas 11 ng gabi. Kabigat po ng pila. Ito na yun. Pero 32 po yung kanilang counters. Ang tumatao po lamang, mga kapatid, ay merong 18, may 16. Oh. Pati nga po kahapon, Pebrero a 1. Alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi ay talaga naman pagkabigat. Dahil nga po sa 32 na mga immigration counters, ang tumao po lamang, mga kapatid, ay 20. Kaya nga yung iba nagtatanong, paano ba yung deployment nila? Para bang, well, ito kasi ay noon pa man hong problema ng Immigration Bureau, yung deployment ng kanilang mga tauhan sa mga counters nito. Atin lang pong panawagan nga sana kung maaari, kung matagal na po itong problema, baka po meron na ho kayong permanenteng solusyon. Ang ganda nga ng punto nitong nag-post. Sinasabi niya dito, ang laki-laki na ng binabayaran natin. Mm. Pero we pay so much taxes. Pero pagdating sa serbisyo publiko, kulang at lagi na lang tayong pinag-aantay. Tapos sinasabi niya sa dulo, lagi na lang hindi patas. Malamang yung mga VIP na nagnanakaw ng pera natin sa flood control at iba pang corruption scheme, sila hindi kailangang pumila. Si Attorney Dino Singson de Leon ang nag-post nito. I think, kung di ako nagkakamali, palabas ng bansa itong kuha niya. Kasi, baby, matindi talaga yung traffic. Maniwala ka sa akin. Nung huli kaming lumabas, kasama ko yung mga magulang ko. Na mamamasukan kasi kami sa Hong Kong Rarakit kami. Okay. Nung huli kaming lumabas, yung pila po for seniors, kawawa ang mga senior. Dahil mas mahaba pa minsan ang ipinipila nila kesa dun sa normal line. Kasi nga, isa lang siguro yung nakaalag Yun sa na senior. nga, exactly. You're talking about Terminal 3, right? Terminal 3. Well, ang atin po lang naman, panawagan sa DOJ na makipagtulungan dito po sa lahat, no? Sa operators ng airport, nang sa ganun po, gumaan-gaan po ang ating pakiramdam at hindi po makadagdag sa atin po namang mga narinig na hindi magandang komento, lalo na po sa ating gustong magsibalikan sa atin ng mga turista, na mga dayuhan. Yun lang po naman, mahinahon po na ating pong panawagan. Na-miss ko naman yung birahe. Diba? Masyadong ang ganda naman ng iyong panawagan. At least mahinahon tayo nananawagan. I love it. Lunes ngayon, baby bukas girl. na yung birahe? O ba yung Miyerkules na? Para midweek. Sandali lang po. Okay, mamaya ho may bibirahin tayo dito. Ayun Hindi, joke na. lang. Joke lang po. Joke lang, kayo naman. Nasa atin lang pong linya ngayon kasi mukhang hindi available itong si Immigration Chief Commissioner Ariel Nepomuceno. Oo. Opo, si Attorney Chris Bendijo po. Dati itong taga-NAIA, Yes. taga-MIA. Oo. Manila International Airport Authority. Kausapin lang po natin tungkol nga dito ho sa kanilang ginagawang kampanya. Ako lang nagtataka dito, no? Bureau of Customs sumalakay po sa bodega ng sigarilyo. Pagawaan ito ng sigarilyo diyan sa Mexico, Pampanga. Correct. Pero before this, meron na ho mga nasasabat pa yung Highway Patrol Group. Mga pulis ng mga sinasabing kontrabando na itinatransport sa iba't ibang mga lugar sa Luzon. At ang laman nga po ay mga sigarilyo. Gusto lang ho natin makuha ang impormasyon dahil ano ba pakialam natin dito? Ito ho ay klarong pandaraya. No? Klarong pandaraya po sa ating buwis kung ikay nagsisipag. Okay, mamaya tutunghayan natin to sa mga taga Quezon City. Alam niyo ho, importante lang dito yung transparency. After all, ipinapangalandakan po ng Quezon City na sila daw po ay honest government. Maniwala man po kayo o hindi, mga kapatid, hindi po ba? Yan po sinasabi nila. Kasi nga dito po sa marami na ho ang nakakapansin na may mga waiting shed dyan na nung unang di mo maintindihan ang forma. Nung una kasi akala ng marami parang dadaanan ng release ng tren. Mga poste. Ang tagal na po nito. Ngayon, meron na pong gumagawa pero painot-inot din. So mamaya meron tayong visuals nito. Nakunan natin ito June. Ngayon po, nung Friday na daanan ko, hindi na ako nakatiis
Kasi nga may mga nangungulit sa akin nagtatanong. Tanungin mo nga, Tel, ano ba yan? Ano ba yung project na yan? Magkano ba yan? Kailan ba ang tapos niyan? Kami po'y tumawag sa QC government sa isang panayam pero naghahanap pa daw ho sila na makapagpapaliwanag po sa mga proyektong ito. Okay? Ngayon, pag-usapan lang po natin to. Ano ba ang pakialam natin kung kayo po ay taga Mindanao o taga Northern Luzon? Basura. O kaya kayo po'y taga Central Luzon o Southern Luzon? Basura. Kung napakamahal, ang sinasabi nga po 1,100% ang itinaas ng garbage fees sa lungsod ng Maynila. Alam ko po. Ano ba pakialam nyo dito? Manila ito. Baka gayahin ng LGU ninyo. O sabihin, uy, walang umaalma. Opo. Pwede rin natin itaas yun sa atin. Di ba? Baka bukas makalawa po, kung kayo ay merong maliit na karinderya, pagkamahal-mahal po ng maging singil sa inyo. Kasi bago natin po tunghayan tong ating actual na panayam, bigyan ko lang po kayo dito ng halimbawa po. Kasi hawak ko dito yung ordinansa Yung Ordinance 9151. Opo. Meron lang ako ditong babanggitin. Doon po sa kanila pong presyuhan ha. Kapag po ang inyong negosyo, ang turing po ay, ano ba, minarkahan ko na yun talaga naman si Ted Filon, no? Kapag tumatanda na talaga ang tao. Sabi ni Tita Mary, okay lang yan, Ted Filon. Sige lang, hanapin mo lang. Opo, O ano pa kapag hinahanap mo dyan sa sige, Ordinance 9151. Ito, kapag po mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay mga wholesalers, dealers, distributors, repackers, and retailers. Ito yun ha. Kumbaga, pati po sari-sari store kasama na dito. Kapag po 1,000 square meter or more, 30,000. Kapag po 500 or more but less than 1,000 square meters, 21,600. So habang lumalaki yung square meter ng iyong pwesto, lumalaki bayad. Habang lumiliit naman po, lumiliit. Pero yung pong 25 or more but not less than 50 square meter, 6,000 na kaagad. Yung pong babayaran mo na garbage fees. Hindi ko alam ang formula dito kasi wala nababanggit sa ordinansa. Kaya tawagan po natin ang isa po sa mga grupo na kumokontra po dito sa sinasabi nga po na pagkamahal-mahal ngayon na garbage fees dyan sa lungsod na Maynila. Klaruhin ko lang ha, nakailang tawag na po kami kay Mayor Isko sa Panayam pero hindi ho kami napagbibigyan at maging kami po naghahagilap ng konsihal o maging yung vice mayor dyan sa Manila para magpaliwanag dito kasi ito po ay ordinansa. Ibig sabihin, pinagbotohan po ito ng inyong mga kagalang-galang na konsehal diyan sa Manila. Chair, for the record lang, tumawag tayo sa City Hall ng Quezon City para po nga makakuha sana po ng makakapanayam dito po sa isyong ito. Kasi kung kayo po ay nagagawin ng Quezon City, sa may bandang circle, po sa may City Hall, nandiyan po yung government center, di po ba? Meron diyang sa may Philcoa, meron diyang nung una kong ito nakita, mga matagal na po bago kami mapunta po dito sa ating pong himpilan po, and thank you very much po sa ating mga kapatid sa True FM. Nakikita ko na ito. Nung unang akala ko, para siyang dadaanan ng monorail na linya ng tren. Papunta siya sa UP, sa Philcoa. And then, meron din po ito sa may bandang Tandang Sora. Kung kayo po papunta po ng Maynila, nasa kanan po ito, Commonwealth Avenue, bago po mag-istasyon ng MRT-7 dyan. Meron po, nakatatsulok lang po siya, tapos mga bakal na poste. Ang tagal na po nito. Nagbibilang po ako ng taon, no? So, well anyway, bigla pong nagkaroon ng biglang gumagawa dito. Nadaanan ko po ito June ng 2025. Ito po yung visuals nito ha. Ito hong uri ng naturang waiting shed. Noong unang sabi ko, paano kaya yan kung umulan? Hindi pa pala tapos nga itong disenyo nito. Kasi nga nag-evolve siya yan ho yung una niya na itsura. Oo, so June po ito ng 2025 na aking pong kuha na video. Ako mismo kumuha nito. Oo, bumaba ka. Oo naman. Para na makuha po natin ito. And that time po, wala ako nakakausap kasi nga umiiwas sila sa mga katanungan natin. Pero sabi po sa akin dati, yan daw po, proyekto ng LGU. Kami po ay naghanap ng mga dokumento kung meron ho ba silang kontrata, alright, na pinirmahan para po dito sa gantong uri po ng mga waiting shed. Meron kami nakuha ditong kontrata pero hindi ko nga matukoy kung ito ba ho talaga yon na sinasabi po na may nakakuha ng kontrata dito. Kasi nung ako po ay nagtungo, ito ho yung pinakabago na video nung pong Friday. Ito ho nakita mo yan?
Ayan, Oo. sige. So, PUV stop, may logo ng MMDA, City Government at DOTR. No? Pinuntahan ko ito ngayon, ito lang hong Friday. Ito na po yung development ngayon sa proyekto. So, kumbaga, 6 months na. Magmula po nung ito'y nakatenga, nung ilang taon, actually, ako bilang ko dito, mga 4 na taon eh. Ngayon po may gumagawa. So ito na ho ngayon ito ngayon yung ginagawa na hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos siya, no? Na proyekto. Meron ako napagtanungan, ayoko hong ilabas na lang ho ang kanila pong mga tsura, mga mukha nila kasi nga baka malagay sa alanganin. Pero nagdadalawang, alam niyo na, parang nahihiyang sumagot kasi nga baka may instruction. Tinanong ko, kayo ba ang contractor nito? Mismo, anong kumpanya? Hindi daw sila, subcontract lang sila. Yun ang sabi sa akin, meron akong video ho ng interview ko. Ayoko na pong ilabas nga yung mga mukha po nila kasi nga po baka malagay sa alanganin. So tinatanong ko sila, magkano ang cost nito? Kasi bakit wala kayong placard? Bakit wala Karatula. kayong karatula as required by COA sa mga government projects? Ano sabi? Ito po wala. Sabi nila, tanungin nyo na lang ho yung mga boss namin. Wala naman silang boss on-site. May binanggit silang isang pangalan ng kumpanya. Pero yung kumpanyang yon, iba yung pangalan dito po sa aking hawak na Notice of Award. Sa sinasabi daw po na proposed construction of waiting sheds for various Quezon City bus stops. Quezon City Hall Bus Augmentation Program. Ito po, iba't ibang mga lugar daw po ito. May halaga din po dito kung magkano. Ngayon, kaya ho kami naglalabas nito para lang ho namin malaman, unang-una, magkano ba itong gantong uri po ng waiting shed? At sino ho ba talaga ang contractor nito? Kasi sa ilalim po ng hawak namin na dokumento, dito po sa nakalagay under number 7, subcontracts. Ang nakalagay po dito, the bidder may subcontract portions of the project to the extent allowed by the procuring entity, which is City Hall, as stated herein, but in no case more than 50% of the project. The procuring entity has prescribed that subcontracting is not allowed. So, bakit may subcontractor akong nakausap at inaamin sa akin sa video na subcontract lang po kami dito. Sabi ko, sinong main contractor nito? May binanggit siyang pangalan. Pero hindi yun, Hindi yun. Yung nandito po sa dokumentong hawak namin. Kaya naguguluhan kami, Mayor. Opo. Total naman sinasabi ho ninyo, ang Quezon City is an honest city. Ang Quezon City po, ang sinasabi ho ninyo, nakasama doon sa mga cities na ang mga mayors, mga leader po ay mga for good governance. So, ang tanong namin dito, ito ba project ng City Hall? Kung good governance po ang pinapangalandakan ninyo, Mayora, bakit wala pong karatula kung magkano yung proyekto? Kailan nagsimula, sino kontratista, at yung nga pong, kung kailan matatapos. Kasi dito po sa kontratang hawak din namin, ang sabi po dito ay meron lamang siyang ang binabanggit po dito, ilang calendar days. Ang sabi po dito, 180 calendar days. Pero ito, March 22, 2022. And to expire September 18, 2022. Ano bang petsa na ngayon? Ngayon ay Feb na. Feb 2, 2026. Ay, 2026 na pala. 2022 pa yan? Ito yung notice to proceed Oo. sa contractor na ito. Ang tagal naman ng hindi waiting ko alam shed. kung ilang bang installment ito Kasi nung una nga, tatsulok lang siya, na akala ko dadaanan po ng monorail sa may bandang Philcoa. Sabi naman sa akin nung gumagawa doon, pagkatapos po namin dito, lilipat kami sa iba. So kayo lang talaga gagawa niyan. Ayun. Sige po. So, hindi naman siguro sasama ang loob sa akin ni Mayor Joy kung kami lang po yung maglambing mayor, ha? Baka pwede ho kayo magpaliwanag po. After all, kayo po ang nakapirma dito po sa Notice of Award. Kayo ho ba si Josefina Belmonte? Kung kayo po ito, kayo pong pumirma sa Notice of Award. Okay? Wala naman na siguro ibang Josefina Belmonte sa QC. Oo, napipirma dyan. Oo. Ay, oo nga Oo. Pero ang pangalan po ng nanay ko, Josefina. Yan, okay. Pero hindi siya si Joy. Siya si Joyce. Si Josie. Okay. So, yun lang po yun. Para ho ninyo, nakita ho ninyo yung waiting shed. May logo ng DOTR MMDA bus stop. Ang tanong po, ilang taon pa po yan bago matapos? Kasi parang napansin ko, parang nung unang ko nabanggit ito, parang bumilis. parang anyway, ito na po siya. Yan na ba talaga? Ilabas mo yung pinakahuling video niya. Yon.
Ayan na po yan. So kapag malakas ang ulan, pasukin kaya sila dyan ng tubig? Malamang ano? Di na bale. After all naman, may kumita dyan. Okay na yun. Sige. Okay. Sige. Maraming salamat, Mobile Journal Ted Filon, sa iyong naging paglatag ng mga ginagawang waiting shed na mukhang aabuti ng isang dekada. Oo. Sa isa na naman pong edisyon ng Hoy! Gising! Mayor! Gising na ba si Mayor? Gising na kaya siya? Hindi, meron yata ang flag ceremony kanina. O sige, sana makausap din natin siya. yun. Ang dami nating mayor na gusto makausap ngayon, ano? Mayor sa Sa inyo Maynila, po mga basura, lugar, may dito ganun ho ba kayong mayor. uri ng design ng waiting Ay, shed? alam mo, hindi lang yon. Gusto nila na mai-ere mo yung mga katagal-tagal na proyekto. Kasi sabi mo, nung binanggit mo dito, bumilis-bilis. Para naman yung mga ilang taon ng kalsada na ginagawa sa iba't ibang lugar, baka sakaling bumilis. Sa Bulacan, marami ha. Oo, maraming ginagawa doon. At least Hanggang ito, sa ngayon. at least yung waiting shed hindi ghost. Yun lang. Magkano kaya yun? Doon ako interesado. Magkano kaya yung ganong uri ng waiting shed? Oo. Di po ba? Baka naman kasi kaya matagal iniisip nila kung paano talaga i-airconan yung waiting shed. Para di sa mga mamamayan ng QC, para di kayo naiinitan. Oo, di ba? Kaya siguro inabot na ilang taon. The first waiting shed in the Philippines na may aircon. Only here in Quezon City. Tatakpan mo yan. Oo. Siyempre. Baka lalagyan pa ng banyo. Wait lang kayo. Parang sa Cavite, ano ha? Oo. nakita Nakita mo mo naman yung proyekto doon. Magkano ulit yun? 10 milyon? 7 million. Magkano ba yun? Yung ano Parang yata bahay yung ng ibon. Barangay Health Center, barangay center yata. Anyway, barangay hall yata. Anyway, o sige po. Ay, nako, kabilis nga po ng oras. Aba.